Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Yan. Pakibati niyo nga, salamat po, may kakala ko wala akong kasama. Okay, pakibati naman po yung inyong mga katabi. Ayan, pakibati po. Ayan. Kung di po ako nagkakamali, sa online po natin ay tayo po ay delayed telecast. Delayed telecast. Opo. Kasi meron po atang technical problem po sa ating ginagawa po. Yan. So kaya po, pero ganun pa man po ang pagpapala ng Panginoon na hindi naman po nade-delay. Amen po ba? Yan. Amen po. Okay. So tuloy po tayo sa ating pong series sa ating pong LEC na Surrendered Life, Humble Beginning. Ayan po. So tayo po ay, memorize na po ba yung pinaka-verse po? Galatians 2:20. Na-memorize na po. Kasi patapos na po yung series. Memorize na po ba? Parang nahihimik sila. Memorize na po ba? Memorize. Hindi pa rin po. Challenge po natin, ma-memorize po natin. So sabi po, sa Galatians 2:20, diba? I have crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, surrendered life. So, encourage tayo at tayo po ay ng ating series po na kung saan yung bawat aspeto ng ating buhay ay ating pong isuko. Mula po sa ating pag-iisip, yung ating pong mga pananalapi, yung ating oras, yung ating pong puso. Yan. So, nandun po, binibigay po natin sa Panginoon. Ngayon po, meron pa po dapat pa tayong isuko. Meron po pa tayong dapat na isuko. Ito po ay walang iba kundi yun pong surrender your worries. Yeah, surrender your worries. Ito po yung paksain po natin, pag-uusapan. Surrender your worries sa 1 Peter 3:6-9. Okay. Bago po natin tunghayan po ang verse, ay tingnan po natin yung illustration na ito. Okay. Sino po ang katatapos lamang? Sino po kahapon o kaninang umaga? Ako po kaninang umaga po, uniforme ko. Namamalansya. Okay, sino po ang katatapos lamang? Wala. O sino hindi pa nagsisimula? Mamaya pa nga hapon. Ayan, salamat po sa mga sumasagot. Ayan, mamaya pa po yung iba, no? Ayan, mamaya pa. Pero hindi po doon kung kailan tayo oras mamamalansya at ano po. Ito po yung, meron po kasi mag-asawa na mahilig po mag-travel. Sino po ba dito ang hindi mahilig mag-travel? Walang tumaas ang kamay. Yeah, very good. Lahat naman po tayo gusto nating, siyempre, maiba yung environment, maka-experience ng ibang lokasyon, yan. Yung experience ng nag-road trip, o di kaya kung ano mang sea trip o air trip ang gusto nyo nating gawin, okay lang naman po yan. So, yun po yung nangyayari po sa atin. Pero ito pong mag-asawang ito, yung asawang lalaki, every time na sila nagta-travel, kinukulit niya yung kanyang misis. Nasa airplane, kotse, o saan man sila. Sweetheart, nabunot ba yung plancha? Kasi di ba ito yung malimit na isa sa mga pinag-aanohan, nabunot ba yung plancha? So, isip, oo, nabunot. Sigurado ka ha, nabunot. So, every time, talaga nag-aano sila, every time na nagta-travel sila at kung saan po sila pupunta, pinag-uusapan ay yung kung nabunot ba yung plancha. Minsan kasi, kahit naman tayo hindi nagta-travel, minsan ito yung sa mga bago-bago pa lamang, ay ito po yung tinatawag po natin na naiiba po yung atin pong yung pagka nag-aano ng ating plancha, minsan ito yung hindi nahuhugot, yung pagbago-bago. Pero tayo, mga sanay na, humuhugot tayo ng ng ating plancha. Hindi ko lang alam kung yung reception po
o yung aking boses ang merong ano po sa mikropono. Yan, may nakikisabay. Ayan. Sound check? Sound check? Meron na? Okay. Hindi ko naman hinahawakan kasi ang bilin sa akin, papunta ko hawakan dito. Hindi. Ito naman po yung hawak ko. Ayan. Balik tayo sa plancha. Ngayon po, ang ginawa ng lalaki, para hindi nga na ma-worried yung plancha. Ayan. Para hindi na ma-worried at hindi na magkaanuhan ng plancha. Salamat, Ate Joy. Ayan. Ang ginawa po ay, binao na nila yung plancha. Sa kanilang pagta-travel, big na nila yung plancha. Oo nga naman, no? Para hindi na naman mag-worry. Ayan, big na yung plancha. Ayan, bit na yung plancha. At dahil sa hindi na siya mag-worry kung nabunot na sa saksakan yung plancha, ay ang nangyari ay nasaladuan ba yung bintana? Nalak ba yung bintana? O, di kaya, yung pintuan sa likod, nalak ba? Nakaisip na naman ng ibang pag-alalahanan. Di ba? Talaga ang tao, yung mindset, yung mind natin ay talagang wala. Ano po? So sabi po, sabi ni Oxford, ang worry po, ibig sabihin ng worry ay give away to anxiety or unease. Allow one's mind to dwell on difficulty or troubles. Okay po? Give away anxiety. Unease allows one mind to dwell on difficulty or troubles. Opo, hinayaan mo na yung iyong sarili, yung iyong pag-iisip, yung iyong damdamin, yung iyong puso na mag-dwell doon sa mga difficult. Sa panahon po namin ngayon sa mga Gen Z po, ang tawag po namin sa worries ay stress. O di kaya ang tawag din po namin diyan ay yung overthinking. Ayan. Pinapaano pa overthinking. Nag-overthinking ka na naman. Ayan. Overthink. Ayan. Pero worries pa rin po yun. Worry. So, life is filled with difficulties of various kind. Marami pong paghihirap na diadaanan naman talaga ang tao. Minsan po ay hardship, relational conflicts, health issues, stress at work, parenting challenge, feeling lonely or isolated, losing a loved one, and a wide variety of other situations that can be quite difficult to get through. Ayan. And of course, there's no shortage way which our secular society often suggests that we seek to get through these difficulties. Yung minsan yung society natin, yung ating pong mga nasa paligid, yung mga nasa social, kung ano-ano mga ipinapayo. May problema ka sa pera, may problema ka sa love life, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa saan man. Okay? Kung ano-ano na po yung pinapayo sa atin ng ating society. Okay, so one feature that many of the suggestions have in common, and they emphasize on various technique. Okay, magpa-tutor ka na lang sa University of Yahoo o kay Professor Google. Ayan, makakahanap ka ng technique how to relieve worries, how to relieve stress, how to relieve overthinking. So yun po yung nangyayari. And apparently po, ang naging sagot ng ating society, ang tawag natin diyan ay self-care. Di ba? Ito yung mga naririnig natin ngayon, self-care. Ayan, alagaan mo yung sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Ayan. So, kumbaga, i-value natin yan. So, kaya yun nga, nagbabakasyon, we engage to
hobbies, di ba? Nagre-relax tayo. And these are kinds way the world will suggest that we seek to get through difficult times. One time po, so hindi pala, last Friday, na nag-uusap kami ng mga co-teacher ko, kinakantsawan nila ako na yung bakasyon ba, yung leave of absent. Yan. Sabi nila, Mandala, mag-absent ka naman para ma-relax-relax ka. Sabi ko, madali naman eh. It's easy to do that. Sabi ko, madali naman umabsent. Sabi ko, para bakasyon ka rin kasi may mga kaibigan ako na kakagaling lang na hindi pa nga nagsisimula yung first semester, yung first quarter, nag-abroad na, nagbakasyon lang ba kahit 5 days, 3 days, yan. So sabi ko, oo nga, nagbakasyon nga ako ng 1 day, 3 days, pero pagbalik ko, yung trabaho ko sa school, naandito pa rin. Okay? Naandyan pa rin siya. So, babalikan ko rin. So, hahabulin ko ngayon ulit siya. Yung classes na na-miss out ko, hahabulin ko pa rin. Yung mga work of activity, gagawin pa rin. So, sabi ko, parang hindi ko kaya atang magbakasyon o mag-enjoy ng bakasyon ng agad-agad ba. So, siguro naging habit ko na rin siya. Kaya pasensyahan nyo na, nung summer ay tinodo-todo ko na po. Nakarang summer na nabigyan na ako ng yung regular na siya. So, mayroong 1 month na talagang bakasyon na privilege na po sa atin. So, the Bible offer us something superior kaysa sa ino-offer ng mundo. So, may binibigay na techniques and ang Bible, binibigay ang katotohanan, specifically truth about God, He is and what does God will do for us. Okay, so titingnan natin kung ano yung mga sitwasyon na meron tayo sa ating buhay na sometimes hindi natin alam kung ano ang gagawin. So, and what we find in the Bible, yung mga solutions na ibinibigay niya sa atin, sa sitwasyon na meron tayo. 66 books, from Genesis to Revelation, lahat yan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang anuman yung ating tahaking landas, may solusyon pa rin po yan. May solusyon po. So, ultimately, the Bible gives us way to get through life's difficulty that far superior to random pieces of debris and driftwood we find in secular culture. So sabi nga natin, ang Panginoon na gumawa ng mundong ito, siya rin po ang nakakagawa po ng kaparaanan po sa atin. So tayo po ay, hiniling ko po na lahat ay tumayo. Maaari po ba sabay-sabay natin basahin? Ang sinasabi po sa text po natin sa 1 Peter 5:6-9. Okay, 1, 2, begin. Humble yourself, therefore, until God's mighty hand, and that may exalt you ultimately. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. This is him, stand firm in the faith, because you know that the family of believers out the world. Okay. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, patuloy na sa amin po pagbubulay-bulay ng salita. Amin po dalangin, Panginoon, na hayaan mo na ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga damdamin, maging ang bibig ng iyong lingkod ay patuloy mong pagkalinisin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw na aming malaking bato, ang aming manunubos, Panginoon, na siyang gagabay po sa amin upang kalooban mo po ay patuloy po namin makita sa mga sandaling ito. Ito po ang aming dalangin, nagpapasalamat at tiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po sa Tagalog, sabi po sa Tagalog po, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya
ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, ano po ang unang binabanggit po sa atin po ng mga talatang ito? Ang una pong ay sinasabi sa atin ay, humble yourselves before God. Surrendering our worries is, first we must humble ourselves sa God. Sa talata po, sa 1 Peter 5:6-7, ang sabi po ay, humble yourself therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all anxiety on Him because He cares for you. So sabi po sa passage nito, the first way we should respond to adversity, mga pagsubok, mga kahirapan, ay humbling ourselves before God. Okay. Bakit natin kailangan ng humility? Kasi po, doon po sa, sabi nga sa verse 5, sabi po ni Peter ay, clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. Humble yourself. Diba? Humility is a distinct Christian virtue. Ang pagiging mapagkumbaba ay bahagi ng pagkatao ng isang Kristiyano. Bahagi siya. So, sabi nga sa 1 Corinthians 4:7 po, for who makes you different from anyone else? Okay, what do you have that you did not receive? Diba? If you did not receive it, why do you boast as you thought you did not? So, when kung ating pong iisipin na kailangan po ay tinuturuan tayo na alisin natin sa ating sarili yung pride. Hayaan na lang natin sa mga manok, sa baboy, at saka sa mga isda. Ayan, prito. Ayan, fried chicken, fried pork, fried fish. Ayan, hayaan na lang natin doon yan sa kanila. Ayan, pero sa buhay po natin, yan po ang alisin natin. So, yun ang unang hinamon ni Apostle Peter sa atin po. So, noong sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya po, meron po siyang isang 19th century preacher. Ang sabi niya po sa kanya, may sinulat po siya na, all believer, learn to reject pride, seeing that you have no ground for it. Whatever you are, you have nothing to make you proud. The more you have, the more you are in debt to God. And you should not be proud of what which make you a debtor. Consider your origin. Look back to what you were. Consider what you have been, but for divine grace. Look upon yourself as you are now. Does not your conscience accuse you? Do not your thousand wandering stand before you, and tell that you are unworthy to be called God's son. So, ang sabi po ni Pastor Charles, ay alisin natin yung pagiging proud sa ating sarili. Kasi, sabi nga, kung titingnan natin, kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala naman tayo. At the more na meron tayo, the more na may utang tayo sa Diyos. Sabi, yun ang hamon niya sa atin eh. The more na meron tayo, kung dati ay wala kang ganito, pinalalangin mo sa Diyos, hiningi mo sa Kanya, ibinigay ng Diyos sa iyo. So may utang ka ngayon sa Diyos. So the more na meron ka, the more na lumalaki at lumalawak ang iyong meron ka, the more po na mas malaki po ang pagkakautang natin sa Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Kasi siya po ang nagbigay niyan sa iyo. Lagi ko naririnig na, kasi pwede namang isang ganyan lang yan ni Lord eh. Isang pitik lang yan.
kurap mata lang siya, wala na. Tapos na yan. So, wala tayong dapat po na ipagmalaki. So, kaya sinasabi sa atin na wag po tayo magmalaki. 'Di ba? Humble yourself. Yun ang unang ano ni Peter sa atin dito. So, isipin natin mabuti na ito yung fact ng buhay po natin. The fact that we often don't like God being in the driver's seat. Minsan kaya tayo nagwo-worry kasi gusto natin tayo yung gumawa ng solusyon. Gusto natin kaya tayo nagwo-worry kasi ayaw natin na ayaw natin na merong ibang mangialam. Gusto natin, diskarte natin. That's why nagkakaroon tayo ng problema. Sabi nga, ayaw natin si Lord ang mag-take control, take charge. Because ano yon? Because of pride. Dahil sa pride. So, pero pag hinayaan natin na ang Panginoon ang mag-take control ng buhay natin, then I think walang problemang para lang tayong passenger princess. Ayan. Minsan masarap pong maging passenger princess kasi ikaw yung driver. Kasi pwede kang matulog, pwede kang maglaro, pwede kang makinig na lang ng music. Samantalang pag ikaw ang driver, di ba po, talagang hindi po pwedeng hindi ka kikilos. So humble yourself to God. So how can we humble ourselves before God? So one is admit our weaknesses to God. So being humble, admit, Lord, hindi ko to kaya. Diba? Hindi ko to kaya. According sa 2 Corinthians 2:9, diba? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon dahil yung kanyang biyaya, yung kanyang kaawaan, yung kanyang kahabagan ay naandyan siya. So, admitting na kaya mo na to, Lord, ikaw nang bahala dyan. Sa'yo na yan. That's one way of humbling. Kaya nga, di ba po, that's why, kaya ka nagpe-pray, kaya ka kasi that's been nag-humble ka sa Panginoon. Di ba? So, 2 is trust in God's character. Di ba? Trust in God's character. So, Philippians 4:8, sabi po, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such thing. Ito po yung character ng Panginoon Pure, lovely, admirable, right, noble, true. Diba? Kung ano yung totoo, kung ano ang tama, kung ano ang dalisay, diba? Ito ang ating isipin. Diba? Yung trust in God's character. So, ipagkakaloob niya sa atin yan. So, we encourage the focus our thoughts on positive. Diba? Positive, sa time natin ngayon, we call that positivity. Diba? So, pero actually, matagal na yung term na yan. Kasi Bible pa lang sinasabi na. Diba? At tawag natin, i-culture natin yung ating mindset. So, align sa God's character. So, hayaan na natin. Nung naalala ko to nung kami ay yung kasabihan natin sa ating mga matatanda, iniadya na ng Panginoon yan. Okay, iniadya na, kalooban na ng Panginoon yan. 'Di ba? Kung loloobin ng Panginoon. 'Di ba? Kung loloobin ng Panginoon. So that's trusting God's character. Diba? Then sabi nga po, look at the humility of Jesus. Familiar verse po sa atin, Philippians 2:8, di ba? Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even to death on the cross. Basahin po natin yung previous verse, na andun din po siya sa na tinatawag na yung pagiging Diyos niya, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao siya, at siya ay sumunod. Di ba? So,
sinabi natin na ito yung ang Panginoong Jesus from birth to death, naging humble siya. Birth, bakit? Doon lang siya sa lowly, stable ipinanganak eh. Sa sabsaban, kainan ng mga hayop. Doon siya ipinanganak, doon siya inilagay, hindi sa hospital. Nung siya'y namatay, namatay siya doon sa isang kahiyahiyang kalagayan kasi alam naman natin na pag ikay pinako sa krus, ikaw ay may kasalanang ginawa. Death sentence talaga yan ng mga Roman Empire. So, ang lahat ng mga nakapako sa krus ay talagang mga kriminal, mga talagang mga sa lipunan natin nung time na yon. So, tinanggap pa rin ng Panginoong Jesus yun. Dinala niya yun. Diba? So, naging obedient siya hanggang sa kamatayan. Okay? So, sabi po natin, so, humbling ourselves is in the midst of worries, in the midst of overthinking, diba? In the midst of stress, ina-admit natin na hindi ako may control. Okay? We should admit na hindi tayo may control dahil alam ng Diyos ang mas nakakabuti para sa akin. Yun po ang napakahalagang sinasabi po na humbling ourselves. Diba? And of course po, alam natin na yung makapangyarihang kamay ng Panginoon ang siyang humahawak sa atin according dun sa verse. So, kung alam mo na yung buhay mo ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, then hindi mo wag mo nang kuhanin yung pagiging taking charge ng buhay mo. Hayaan mo na ang Panginoon ang patuloy na mag-guide sa iyo. Kung ano yung tama at kung ano yung mabuting naisin, sabi nga, yung banal na layunin niya sa iyo. So humbling ourselves under God's mighty hand means bowing to His wisdom in our earthly trials and believing His promises about the future. Our trials are momentarily, but our exaltation will be eternal. So wala naman pong trials na panghabang buhay. Sabi nga ni Bossing, lilipas din yan. Diba? Lilipas din yan. So, humble ourselves to God, then entrust our anxiety to God. Okay. Same verse pa rin, diba? Humble ourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So sabi po ay, yung second part po is, we cast our anxiety. Sino ba dito na may ibinigay na pero binawi pa ulit? Diba? Hindi ko alam kung naranasan nyo na merong tumulong sa inyo na bumuhat. Tapos nung tinulungan ka, yung tumutulong sa iyo, binubuhat mo pa rin yung binubuhat mo. 'Di ba? Yung malaki, yung merong basket na buhat-buhat ka, merong bata-bata na sumalubong sa iyo. Akin na po, ate, akin na po, nanay, ako nabubuhat. So binigay mo naman sa kanya. Pero binubuhat mo pa rin, tumutulong ka pa rin. Diba? Parang hanggang sa nagkatisod-tisod kayong dalawa. Kasi nga, hindi na mabalanse yung pagbuhat. Diba? Pag sinabi natin casting, ipagkatiwala, ibigay mo. And, wag ka nang humawak pa. Bitawan mo na. Sabi nga, bumitaw ka na. Okay? Sabi nga sa kanta, bumitaw ka na. Okay? Gustuhin mo nang bumitaw. Okay lang po yun. Diba? So, casting all your anxiety to Him because He cares for you. So,
the source of our anxiety sa ating buhay, yung stress natin sa ating ginagawa, whether mga, o kung ano man siyan, ay, ang cause lang naman yan ay hindi natin ibinibigay lahat kay Lord. Hindi natin ibinibigay lahat kay Lord. Yung burden natin, tayo pa rin ang may hawak. Yes, Lord, I trust you. Gumaganon pa tayo. Pero, natutulog ka na, napapanaginipan mo pa, binabangungot ka na doon sa problema mo. Kaya minsan tayo hindi makatulog ng ayos. Diba? Hindi tayo makatulog ng ayos kasi worried pa rin tayo. Doon sa pero nag-pray ka na naman. Pinagkatiwala mo. Humingi ka pa nga ng prayer, sa small group mo eh. Uy, pag-pray niyo naman ako, kapatid. Kasi may ganito akong problem. Ganyan. So, ibinigay mo na. Tapos, hindi ka pa rin makatulog. Ano lang ibig sabihin noon? Hindi po fully yung pag-surrender mo yan. Okay, so casting cast your care. Diba? So, sabi nga po, hindi natin dapat hinahayaan na yung ating mga anxiety, yung ating mga problema, ay tayo pa rin po ang kukuha. So, paano ba natin kinakas yung anxiety natin? Siyempre po, one is through prayer. Sabi nga po sa Philippians 4:6, di ba? Sabi nga, wag kang mamblema. Okay? Kung meron ka mang problema sa pamamagitan ng panalangin, ay ibigay mo sa Panginoon yan. Yung problema mo, ibigay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At may ka-partner pa yon, yung letter B, practice gratitude. Diba? Nang may pasasalamat. Pananalangin, may pasasalamat. Kasi, alam mo na merong tumulong sa'yo. Merong gumabay sa'yo. Merong nag-assist sa'yo. Merong ibang gumawa para sa'yo. Diba? Merong gumawa para sa'yo. And focus on God's peace. Sabi nga, peace I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world give. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So, sabi nga po, focus on God's peace. So, ang kapayapaan ng Panginoon ang ating titingnan. Napakasarap po na yung bang ibinigay mo na lahat ng Panginoon, sa Panginoon, yung payapa, yung iyong damdamin. Masarap matulog, masarap kumain, diba? Wala kang alalahanin. Sabi nga po doon ng verse, hindi naman to yung kapayapaan na ino-offer ng mundo. Stress ka, o sige, pumunta ka sa spa. Magpa-spa ka doon para mag-relax. Tapos na yung activity, tara, relax muna tayo. Starbucks. Yan, doon tayo mag-Starbucks sila. Bakasyon naman. Tama, long weekend. Hindi ko alam kung sino po ang nag-sick leave noong Friday. Sige, tara, para makaano naman tayo. Yun ang term nila, relax. Samantalahin natin yung mga long weekend na yan. Diba? Temporarily. Lahat ng binibigay ng mundo ay temporary lamang. So, kaya nga sabi ng Panginoon sa verse na yan ay, ang kapayapaan na ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundong ito. So, what he calls here is not for Christian to be stone-faced and inhuman. Rather, it's acknowledge the reality of suffering while at the same time, trusting in God to make good on His promises. So, kaya alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo, kaya umasa ka na yung kapayapaan niya ay ibibigay niya sa iyo. And of course, meditate on the scripture. Joshua 1:8, di ba? Pagdili-diliin mo ito araw at gabi. Diba? At ang sabi nga po, ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay yayabong ang iyong buhay. So sabi po ay meditate the scripture. Kung meron ka mang unang-unang titingnan at ikaw ay nagwo-worry, ay
magbasa ka ng Bible. Buksan mo ang scripture. Basahin mo yung Bible na hawak-hawak mo o basahin mo yung buksan mo yung Bible na nasa iyong cellphone app. Huwag lang naka-download lang na may masabing merong Bible sa cellphone. Pero hindi naman nababasa. Meditate God's scripture and doon pa lang makukuha mo na ang sagot. Doon pa lang papayapa ka na. Doon pa lang alam mo na yung iyong pinoproblema ay magiging maayos na siya. 'Di ba? Madadala mo siya ng ayos. And sabi din po, live in the present. Yan, Matthew 6:34. Ito na-share ko na po sa prayer meeting. Share ko rin po ulit sa inyo. Okay, 'di ba? Ang minsan ang alam po natin yung verse 33. 'Di ba? Ano yung verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Memorize natin yan. Pero nakalimutan po natin yung tinatawag po natin na verse 34. Okay, what does verse 34 said? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about himself. Napaka-philosophical na statement. Huwag mo nang problemahin ang bukas. Hayaan mo yung bukas ang mamroblema sa kanya. Yun naman pala bakit tayo nag-overthink? Bakit tayo nagkakaroon ng stress? Ang pangako ng Panginoon, itong sinabi niya to sa bahagi ng kanyang Sermon of the Mount, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about himself. So, live in the present. Ito muna ang problemahin mo. Wala kang kakainin bukas, hayaan mo. Si Lord ang bahala dyan. Wala kang baon bukas, okay lang yan, wala namang pasok Bakit ba? Holiday pa po bukas, baka hindi pa alam. Long weekend po tayo. Yan. Naku, si Ate Claire, binanggit, babawiin tuloy ni Nanay yung baon, yung allowance ko. Yan. Joke lang po. Huwag niyo nang bawiin, hayaan niyo na. Ayan. Okay po? So sabi nga, and again, sabi nga po, the verse encourage focusing on the present and trusting God to provide for needs rather than being consumed by anxiety over what might come. Hayaan po natin na huwag tayo masyadong mag-worry. Nag-exam. Sa UCC po ay tapos na po yung mga exams po namin. So some of the students nag-worry kung papasa or hindi papasa or babaksa. Okay. Nag-aral ka ba? Hindi po. Nag-review ka ba? Hindi po. May nag-notes ka ba? Hindi po. Pumapasok ka ba? Hindi po. So ano ini-expect mo? Papasa po. Di ba? Napakahuhusay ng mga estudyante, ng mga minsan nakakausap kong mga bata. Di ba? Pero gusto nilang pumasa. Di ba? Gusto nila. Pero, tingnan natin, nag-review ka ba? Last week pa po ako nagre-review. May notes ka ba? Opo. O, edi, papasa ka. Di ba? Nothing to worry about. Nothing to worry about. So, naibigay mo na lahat sa Panginoon, kinas mo na lahat ng worries mo, then live in the present. Okay? Hindi pa naman nangyayari, hayaan mo na. 'Di ba? So, again, sabi nga ay, the message sa verse na to ay definitive evidence that God loves us and care for us more than we could ever comprehend. Diba? So, ibig sabihin po, pinapakita na, sabi nga po, diba, cast your cares, for He cares for you. So, cast the anxiety on the Lord with confidence, diba? And
that he more than able to handle that situation, and quite simply, that he cares for you more than you can even imagine. Okay, so let God, ito yung magandang ano, let God carry the burden. Meaning of casting anxiety, let God carry the burden. Si Lord na yung bubuhat niyan. Hayaan na natin yan. Then, sabi nga ay humble yourself, casting our anxiety to God, and being watchful for our adversary. So, ibig sabihin po, sabi po sa, be alert and sober and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ibig sabihin po ay, ang term po ng sober mind ay, payapain mo yung iyong isipan. Okay, relax lang. Pero, sabi po ay, maging alerto. Sabi nga po sa, pagka may mga lindol, may mga sakuna, ang unang-unang wag mong gagawin ay, do not panic. Yeah, huwag ka magpapanik. Ayan, do not panic. Pero, sabi nga po ay, maging alerto pa rin naman. Di ba? Maging alerto. So, bakit po? Yung kaaway po kasi natin, gumagala-gala. Okay. Meron siyang gustong mangyari. At ito yung gusto niya mangyari. Ito yung kanyang trabaho. Di ba? Para siyang leon na umaatungal. Yun ang term na ginamit ni Apostle Peter dito. Di ba? Para manira. Naghahanap, sabi nga po, naghahanap ng malalapa. Yun po ang term sa mabuting balita. Okay. Ibig sabihin po ay, maging sober. How can we have a sober mind? One is, we should continue in prayer. Diba? Ito yung napakagandang, ito po yung magandang ginagawa natin. Pagka tayo po yung nagmalimit, nagpe-pray, yung mind po natin nagiging sharp, nagiging careful, nagiging observant, nagiging ready po tayo. So, one of the principles of warfare, sabi nga, sa spiritual warfare po, is yung tinatawag na security. Diba? Which involves knowing the enemy to prepare against his attack. Kaya ka naglalagay ng CCTV camera sa area na to, kasi ito yung mga blind spot na pwedeng pasukan, o ito yung pwedeng puntahan, ito yung pwedeng lusutan. Kaya ka naglalagay ng, ano bang tawag natin dyan, yung yung pintuan mo, nilalagyan mo ng umiingay. Kasi para pagka inano ng mga masasamang loob, mag-a-alarm. Ganon din po sa bangko, yung safety bolt, o di kayo yung isang area, ay naglalagay po sila na para mag-cause ng commotion, mag-ingay po. Okay, so yun po yung mga strategy po na ginagawa. So, ibig sabihin, maging alerto. Okay, and magiging alerto lamang tayo kung yung salita ng Panginoon na sa ating puso ang magbabantay sa atin. Okay po? So, sabi nga po ay, yung adversity, yung tinatawag po natin na worries, hindi lang po natin dinadala sa Panginoon, hindi lamang natin ginagawang magpakumbaba tayo, kundi being watchful. Diba? Maging handa po tayo. Diba? Kasi po ang kaaway, ito po yung pagkakataon na inaantay niya sa atin. Yung tayo ay nagiging overthinker, nagiging stress, 'di ba? Nagiging worrisome. Yan. Ito yung hinihintay ng kaaway sa atin. Okay. So Satan's mission is to destroy each one of us in our faith in God and our usefulness for God's kingdom. So, yun po. Actually nga, sabi nga, hindi naman di ba, sabi sa verse ay, hindi po siya tumitigil, gumagala siya. Hindi nga siya natutulog. Di ba? Nagpo-continue siya. So, paano natin gagawin po? Ang basic po is, sabi po sa verse 9, resist Him.
Resist Him. Hindi po yung awitin na layuan mo ako. 'Di ba? Tukso, layuan mo ako. Kundi, resist Him. Resist. Iwasan. Si Joseph ay, nung siya ay nasa lugar ng kanyang amo na si Potiphar, at siya ay walang asawang araw-araw na hinahikayat ng asawa ni Potiphar, ay tumatanggi siya. He resists. Tumatanggi siya. Okay, hindi nga sinabi doon sa asawa ni Potiphar, pumasok ka nga sa kwarto mo, doon ka nga. Hindi nga sinabi ng ganoon. Hindi nga sinabi ng ganoon. Okay, hindi nga sinabi, isusumbong kita sa asawa mo. Hindi nga sinabi, kundi, he ran away. Lumayo siya. Okay, lilayuan niya. Okay? Yun, sa araw-araw ng ginawa, hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon yung asawa ni Potiphar, ayun na, alam na natin yung kwento. Okay po? Ganun din po, may mga tayo na mga Bible characters na they resist. Diba? Ni-resist natin. Kasi, sabi nga, stand firm in the faith. How can you resist the devil? Ang ginagawa po ay manindigan ka po sa iyong pananampalataya. So paano po ba tayo ginagawa, 'di ba, ng attack. Okay, Satan attacks in different way, 'di ba? One way is doubt. Totoo ba 'yan? Hindi naman ata eh. Parang katulad ng kwento kanina, 'di ba? Nabunot ba yung plancha? Parang ata. Hindi, oo, nabunot. Sigurado ka, nabunot? Ayan. Nagda-doubt. So, ida-doubt. Promise ba ni Lord yan? Totoo ba yan? Baka naman hindi kayang gawin ni Lord yan. O di kaya, hindi mo kaya yan. Laki-laki niyan eh. Tingnan mo yung bill mo, oh. Laki-laki na ng bill mo sa Meralco. Hindi mo mabayaran yan. Saan ka ngayon mangungutang? Naku, nagkasakit yung anak mo. Ala, so nagda-doubt. Binibigyan tayo ng doubt. Right? Satan tries to get us to doubt God's goodness and love for us. In the midst of our trials, Satan tries to get us out of God's love and out of God's goodness. So, kasama rin dito, doubting God's promises. Diba? So, another one is discouragement. Okay, Satan tries to get us to, there is no end in this suffering. Wala kang magagawa. Yung overthinking mo, wala. Hindi yan. Wala. Hindi na matatapos yan. Hindi mo na malalagpasan yan. Yan na yan. Hanggang dyan na ako, isang linggo na yan, oh, yan pa rin yung iniisip mo, oh. Sabi sa'yo, wala na yan eh. So, madi-discourage ka. Diba? So, parang kumbaga walang light at the end of the tunnel. Parang ganun ang gustong mangyari ni Satan sa iyo. Diba? Ganun ang gusto niyang gawin sa iyo. Diba? And walang mabuting na idudulot ang pangyayaring yan. Yung mga pagsubok na yan sa buhay natin ay walang mangyayaring ikabubuti mo. So we have no reason for hope in the midst of our suffering. So kaya po nadi-discourage tayo. And yun ang gusto ni Satan na maramdaman at ginagawa niyang attack sa atin. He give us doubt, he give us discouragement, and he give us dissatisfaction. Diba? Satan loves to remind us of all the things we do not have and encourage us to idolize those things that with the result of we grumbling against God. Ano ba yan? Kung meron lang sana akong kotse, di sana yung umuulan-ulan ay hindi ako nahihirapan. Motor lang kasi ang meron ako dito eh. Naku, pagka tag-init, ang pawis-pawis na naman kami rito. Wala, itong electric fan, isa lang ginagamit. Sana may aircon. So, hindi ka nasasatisfied. Diba?
So that's why nagiging puro ka reklamo para mga Israelites, puro reklamo sa Panginoon. Binigyan na ng mana, binigyan na ng pugo, binigyan pa ng tubig, reklamo pa rin sila kay Lord. Oh, may guide pa nga sila ng haliging apoy at haliging ulap sa kanilang paglalakbay papuntang promised land. Still, reklamo pa rin sila kay Lord. Doon na lang kami sa Egypt, buti pa roon, kahit kami mga alipin. O doon na lang kami, dito ba kami ililibing sa ilang? Yung mga ganun ba? 'Di ba? So, dissatisfied. 'Di ba? Yung mga wala ka, yun ang i-give in sa ni Satan. And kasama rin dito yung deception. Diba? Sabi sa iyo, dapat hindi yun ang ginawa mo, tingnan mo. Kung dapat dito ka sumami. Deceiver. Kasi yun naman ang niya, di ba? Yun ang isa sa mga kanyang panliling lang. Siya ay sinungaling. Diba? Huwag ka na lang dyan. Dito ka na lang pumunta. Sabi sa'yo, mangungutang ka na lang doon sa 5-6. Diba? Para mabilis mo makuha yung iyong diba? O laki-laki na mauutangan mo. Diba? So, Satan tries to get us to believe that our circumstance will get better if we just take things into our own hands. Diba? And try to deal with the challenges we face in ways that are contrary to God's will. So, merong mga kasi bakit pa naman ako dito nag-aral? Ang hirap-hirap tuloy. Meron po kami isang estudyante na nagkaroon lang ng konting misunderstanding sa mga classmates niya. Then sabi siya sa teacher niya na lipat na lang siya ng ibang school. So, bilang part po ng sa office, pinayuhan ko yung bata at saka yung magulang. Sabi ko sa kanya, how sure na pag lumipat ka sa school na lilipatan mo, yung same situation ay hindi mo rin may encounter. Hindi ka bubulihin, quote and quote, hindi ka rin magkakaroon ng hard times sa mga magiging classmate mo doon sa lilipatan mong school. How sure you are? So, sabi ko, wag ka masyadong sa iyong kakausapin natin yung kabilang panig, kung ano hindi na pagkakaintindihan, lahat naman mapag-uusapan. Diba? So, nadideceive tayo. And one of the yung emotion, yan po ay ginagamit ni Satan sa atin. Yang ating damdamin. Diba? Yan na, sige na, kunin mo na yan. Habang sale pa. Sige na, mo na, add to cart mo na lang yan. Kayang-kaya pa yan. Habang sale. Kunin mo na yan. Pwede yan. Diba? So, sabi nga po natin, there are many different ways Satan can try to attack us through deception. Kung sina Eva at Adan nga hindi nakalusot tayo pa kaya? Yung unang tao na dumating na nilikha ng Panginoon, hindi nakalusot sa deception ni Satan, tayo pa kaya? So, Satan's attack us through doubts, through discouragement, dissatisfaction, and deception. Si Peter, hindi naman nakalistas dito That's why ang lakas ng loob niya na isulat ang mga verses na to. Kasi siya rin mismo naranasan niya. Lord, hindi kita iiwan. Kahit saan ka pumunta, sasama ako sa iyo. Peter, kalma ka lang. Bago nga tumilawak ang manok tatatwa mo nga ako Hindi, Lord! Kahit anong mangyari, hindi. Di ba? Tilaok 1, kilala ko to Hindi. Tilaok 2, hindi ko siya kilala. Tilaok 3, yun. Kasi kahit si Peter din mismo, na-experience niya. Diba? Na-experience niya yung Satan's attack.
That's why, sabi din ng Panginoon, di ba, nung nagsasalita si Peter, get behind me, Satan. Di ba? Kasi nga, nakita ng Panginoon na, ginagamit na ni Satan si Peter doon sa kanyang mga statement. Di ba? Maraming times na nagkagaroon po. So sabi nga, stand in our faith, both, di ba, in the gospel and God's promises. Okay. So Peter includes encouragement, di ba, reminding us that our situation isn't unique. Di ba? They are not alone in the suffering and the persecution they are facing, but instead facing things that their Christian brothers and sisters throughout the world are likewise facing. Hindi ka nag-iisa. Yung problema mo, problema din ng kapitbahay mo. Yang pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko rin. Yang overthinking mo, ino-overthink din yan ng katrabaho mo, ng classmate mo. So, paano masasabi na pasan mo ang daigdig, sabi nga ni Sharon Cuneta? Diba? Hindi na ata alam ng mga millennials ngayon yung iconic na salitang yun, na pasan ko ang daigdig. Di ba po? So, kaya po, hindi ka po nag-iisa. Lahat ng yan nadanas na rin ng iba. Kasi si Satan, paul-ud lang naman ang ginagawa niya. So hindi gumagana to next. Hindi nauubusan ng bala si Satan. Hindi siya nauubusan ng bala. Para tayo ay atakihin. Yan. Marami siyang iba't ibang ginagamit. So, sabi nga po, yung greatest encouragement, sabi ng verse, ay, kung susundan ninyo ang verses 10 and 11, hindi ko na po nailagay dyan. Sabi po ni Peter, and after you suffered a little while, the God of all grace who has called you to this eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. So napakaganda ng sinabi ni Peter na saglit lang yung pagdadaanan mo. At ang mga magulang, mga kapatid, sa mundong ito ay na punong-puno ng anxiety, punong-puno ng stress, punong-puno ng pag-overthink. Sabi po ni Peter doon sa sumunod na chapter, pag dadaanan lang yan, temporary lang po. Hindi po ito eternal. At kung ano may pinagdaanan natin, ang pangako ng Panginoon ay i-restore niya ito. I-restore niya. Ang sabi nga, i-confirm, i-strengthen, at i-establish niya ang mga bagay na ito sa atin, sa eternal glory. Diba? So kaya nga po, God will bless us pagdating po natin sa eternity. Kung ano yung mga pagsubok, paghihirap, kung ano man meron tayo dito, ay ibabalik ng Panginoon yan ng higit pa. Di ba po? So, when our anxiety gets the better of us, it is easy to dismiss Jesus. May problema, ikaw na mismo sumasagot sa problema mo sa halip na ipagkatiwala mo sa Panginoon. Diba? Pero ang salita ng Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Ito ay salita niya. Sabi nga, anxiety is a habit of avoidance coupled with negative thinking. Okay, sabi nga, Jesus offered to the anxious soul, the one thing is ironically wants, certainly of the good. So, the more that vision of certainty is held before our hearts, the more they can participate. Turbulent or not, it is the promise and lasting peace of God. He is the one who faced His fear for our salvation, so that we never have to face ours with the fear that we remain lost. At sasabihin din natin na walang bagay na hindi rin pinagdaanan ng Panginoon.
ng Panginoong Yesus. Fear for tomorrow kills our faith today. Anxiety pulls us into wasting our brief lives trying to do God's job. Anxiety over our uncertain and yet unreal future is a heavy burden. Wala naman pong magaang na problema. Kaya nga tawag natin problema. It's a burden Jesus doesn't want us to bear, and that's His promise. Because it's not ours to bear. Diba? God's burden and for Him is very light. Sabi nga, yung pagpasan mo ng krus ay magaang. Casting all your cares. Diba? Burden is light. Sabi nga po sa aklat ng Luke. Yung atin pong pinaproblema, magaang na yan. Akala mo lang may problema. Akala mo sobrang problema, pero actually, yung lahat ng yan, buhat-buhat na ng Panginoong Jesus yan. At ikaw ay binubuhat ng Panginoong Jesus sa kalagayan mo ngayon. So, ano pa yung i-overthink mo? Diba? Our anxiety about tomorrow mess up our lives when we allow it to govern us. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng ayos, hindi ka payapa, pinaproblema mo na yung bukas. Diba? Nawawala ka sa focus, nade-distract yung attention mo sa biyaya ng Panginoon na inilalaan niya para sa iyo ngayon. Hindi mo napapansin yung biyaya ni Lord. Kasi ang pinoproblema mo, yung mga problema, yung biyaya ng Panginoon sa iyo na andyan sa harapan mo, hindi mo na napapansin. At nadidisorient tayo sa yung hinaharap na kung saan yung langit na nilaan ng Panginoon para sa atin. Na siya nagiging protection natin dito para sa hinaharap. Mga magulang, mga kapatid, kung ano man ang tawag nyo sa problema, sa worries, sa stress, sa overthink, na tinatawag natin, isa lang naman po ang solusyon, sabi ni Pedro. Surrender it to God. Isuko natin sa Panginoon. Kasi hindi mo naman kaya yan eh. Hinayaan ng Panginoon yan para ito ay iyo pong maipakita niya through us, through you, yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At hindi niya bibigay yan sa iyo, sabi nga, nang hindi mo kaya. So, napakadaming pangako. So, ano pa ba yung ating ikaka-problema? So, nawa po, kung tayo man po ay nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng dissatisfaction, nagkakaroon ng stress, nagkakaroon ng ano pa man po na ginagamit ni Satan sa atin, ihingi natin ng confession sa Panginoon. And let God's Word be guide sa ating puso, sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil ang mga alalahanin namin sa aming buhay, ang pag-overthink po namin sa mga bagay na meron kami, ay hindi naman po bago sa mundong ito. Subalit, Panginoon, marami po ang ginagawang kaparaanan, ginagawang ways ng mundo upang hindi masyadong maranasan ng impact ng mga problema, ng mga anxiety, ng mga stress. Subalit, mahigit 2,000 taon na, Panginoon, ay ibinigay mo na po ang solusyon. Casting our cares to you. Dahil ikaw, Panginoon, ay nagkikare sa amin. Help us, Lord, to be humbled sa iyong harapan upang lahat ng ito, Panginoon, ay maisuko namin. Dahil paano po namin maibibigay ang mga bagay na to kung kami mismo, Panginoon, na ang aming puso ay may pride pa, na inaalala pa namin at binibigyan pa po namin ito ng hindi maayos na pagtitiwala sa iyo. Salamat din po dahil alam po namin na
ang kaaway ay naandyan sa aming paligid, gumagawa ng kaparaanan, ng mga maraming kaparaanan upang ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo ay mawala. At mabaling Panginoon sa iba. Pero salamat Panginoon dahil ang salita mo mismo ang nagpapaalala sa amin na kami ay kailangan maging matatag, kami ay kailangan na patuloy na tumindig sa aming malaking bato na amin pong tinutungtungan. Salamat Panginoon sa paalaala mo sa amin na kung saan ang aming mga alalahanin ay bahagi Panginoon ng takbo ng mundo ng aming ginagalawan dito. Pero pagdating Panginoon ng hinaharap diyan sa iyong kaharian, Panginoon, ay mawawala na naman po ito. At iyo po itong papalitan. Salamat po sa kapayapaan na iyong pinagkakaloob sa amin na kung saan ay nagiging payapa ang aming puso, ang aming buhay sa mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang aming worries, ang aming burdens, ay ikaw po ang may dala. Salamat po dahil walang ibang pwede magdala nito at kundi ikaw lamang po. Salamat po sa provisions na binibigay mo sa amin. Sa buong linggo, Panginoon, na aming paggawa, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy, Panginoon, na gabayan ang mga gawain po namin sa aming mga tahanan, sa aming paaralan, sa aming mga sa aming mga pinapasukang trabaho, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na magpapala po sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin, papasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.